Hollywood TV. Nakatanggap si JD ng tawag mula kay Mami Remedios. Tinanong siya nito kung maaari siyang bumalik sa ospital. Pumayag agad siya. Nasa labas ito ng silid ni Tony nang dumating siya. Mabilis na nilapitan niya ito. "Bakit po, Mami?" Agad na usisa niya. "May donor na raw para kay Tony. Kung tatanggapin daw namin dapat siyang operahan within 48 hours. Tatawag daw sila in 2 hours para makapagdesisyon kami dahil kung hindi namin tatanggapin, may nakasunod kay Tony para maoperahan." "Tinanggap niyo po ba?" "Hindi pa. Hindi ako makapagdesisyon. Natatakot akong may mangyari kay Tony sa biyahe." "Ano sa palagay mo?" He was overwhelmed by her trust in his judgment. Ngunit batid niyang hindi siya kapamilya ng mga ito. "Ano ho ang sabi ng mga kuya niya?" "Hindi rin sila sigurado. Pare-pareho kaming natatakot. Siguro normal lang ang ganon. Ilan buwan po tayong naghintay sa pagkakataong ito. May ibang mga taong mamamatay na lamang nakahihintay dahil walang donor. Para sa kanila, kung hindi po nyo tatanggapin yung puso ng donor, malamang na hindi na magkakaroon ng next time." He could feel the pressure in his neck, also the fear in his gut. But above all, there was hope. Bumuntong hininga ito. "Iyon din ang nasa isip ko." "Alam na po ni Tony?" Tanong niya. Tumango ito. "Ano po ang sabi niya?" "Gusto ka raw niyang makausap." Iyon siguro ang dahilan kaya itinanong nito ang opinyon niya. Napatingin siya sa nakapinid na pinto ng kwarto ni Tony. Kapag kuwan ay bumaling uli siya kay Mami Remedios. "Kakausapin ko po muna siya." "Sige, iho." "Hey, pretty." Napatingin si Tony sa bating iyon sa kanya ni JD nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Kasabay niyon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa rin siya makapaniwalang mahal siya nito. Lumapit ito sa kamang kinahihigaan niya. Kapag kuwan ay yumuko ito at ginawaran siya ng halik sa noo. "Kumusta ka na?" Tanong nito. "Okay lang." Umupo ito sa gilid ng kama niya. "So, magpapatransplant ka ba o hindi?" "Ano sa palagay mo?" "I think you're looking forward to it. Sa tagal nating naghintay ng donor at sa determinasyon mong magkaroon ng normal na buhay, kung hindi ka lang naka-admit dito, malamang na nasa eroplano ka na papunta sa Maynila." "Amen." Nakangiting sabi niya. "That's my girl." Proud na sabi niya. "Si Brandon na ang bahala sa mga tickets nyo. Isama mo ang buong pamilya mo pati si Alex. Akong bahala sa pamasahe." "JD." Protesta niya. Itinaas nito ang kamay nito para patigilin siya. "Pagkatapos ng operasyon mo, marami kayong pagkakagastusan. Gusto ko lang na makatulong ako kahit kaunti. So just shut up and let me do this, okay? Pero alam kong ayaw mong magkaroon ng utang na loob. Pero wala akong hinihinging kapalit. Kung hahayaan mo lang ako, lahat ng kaya kong ibigay sa iyo ay ibibigay ko." Sa tindi ng nadaramang emosyon ay napaluha siya. "Kung ayaw mo sabihin mo lang, huwag ka lang umiyak." "Tangi, hindi ako umiiyak." Kinuwit nito ng daliri ang luha niya. "Anong tawag mo rito?" Hindi siya makasagot. Patuloy kasi sa pagtulo ang mga luha niya. Hell! Kumuha ito ng tissue paper at masuyong pinunasan ng kanyang mukha. "Tama na yan, tahan na." Oo na, hindi niya maintindihan kung bakit takot sa luha ang mga lalaki. "Umiiyak ako dahil masaya ako, ano ka ba?" He grinned. "Moving forward, magpapasecure ako ng air transport kay Brandon." Nanlaki ang mga mata niya. "Air transport? Helicopter? Bakit? Ayaw mo?" "Syempre gusto. Hindi pa ako nakakasakay sa helicopter." Sa halip na matakot, excitement at antisipasyon ang nadarama niya. "Basta sabihin mo sa mami na mag-empake na. Bahala na si Brandon sa extra expenses." "Hindi ka sasama?" Tanong niya kahit alam niya ang sagot sa tanong niya.
Hindi pwedeng i-delay ang lakad namin ni Ice. Makakabalik din siguro kami after 3 to 5 days. He looked like he didn't want to go, but could not go either. Saan kayo pupunta ni Ice? Hindi sa pinipigilan kita pero hindi ba pwedeng ibang troubleshooters na lang ang umalis? Umiling ito. Nakapangako ako eh. Anyway, sa Japan ang punta namin ni Ice. Tumango-tango siya. At least he looked guilty. Good. Naiintindihan ko. Nagtatanong lang. Hell Tony, hindi mo kailangang sabihing okay lang kahit hindi. Kung galit ka, magalit ka. Hindi ako galit. Disappointed lang ako. Well, medyo masama ang loob ko. Gusto kong samahan mo kami pero alam kong wala naman akong magagawa. Bumuntong hininga ito. I'm sorry. Ayokong umalis pero kailangan. Hindi ko rin pwedeng sabihin ang mga detalye ng lakad namin. Halos narinig niya ang karugtong niyon. I'm not sure if I'm going back home. She was hurt and disappointed that he did not think she was capable of understanding, that he did not trust her to understand. Ngunit pinigilan niya ang sariling magkomento. Lalo lamang magigilty ito at madidistract pa ito sa trabaho nito. Sa klase ng trabaho nito kahit kalahating segundong pag-aalinlangan at pagkalingat ay maaaring ikamatay nito. Sa palagay ko matatagalan si Mami. Wika nito pagkalipas ng ilang minuto. Just like that, the other topic was closed. Ayaw rin niya na sayangin ang oras na magkasama sila. If something went wrong during her operation or if something happened to him, she couldn't have this time with him again. So, anong suggestion mo? Pilyang tanong niya. Take advantage of the situation. In-adjust nito ang pagkakaupo pang maging komportable ito. Kapag kuwan ay dumukwang ito at hinalikan siya sa mga labi. Pagkalipas ng ilang oras ay lumabas si JD ng ospital. He would have to trust the doctors and his friends to take care of Tony in his absence. Ngunit bago siya umalis ay may kailangan siyang gawin upang masiguro ang kaligtasan nito. Mabuti na lamang at ang RAV4 ang dala niya. It was perfect for what he had in mind. Sumakay siya sa sasakyan. He needed to get Mr. Arrow out of the way. At upang magawa iyon, kailangan niyang bumalik sa San Salvador at hanapin ang treasure ng Tanaka clan. Napatuwid ng upo si Ibiki sa loob ng kanyang sasakyan nang makita niya si JD na naglalakad palabas ng ospital. Nagtungo ito sa pinagparadahan ng sasakyan nito. Nawawala na siya ng pasensya rito. Ang tanging pumipigil sa kanya para patayin ito ay ang sabi ni Jean Sama. Hindi raw niyang pwedeng patayin si JD hanggat hindi nito nahahanap ang armor. Kapag nasa kamay niya raw ang armor, maaari na raw niyang gawin ang kahit ano rito. Sumakay si JD sa RAV4. Sinundan niya ito nang patakbuhin niya iyon palabas ng ospital. Kahit hindi niya binalaan si Jean na magaling si JD, at hindi ito basta-basta maitutumba, alam na niya iyon. Marami siyang naririnig na mga kwento tungkol sa grupo nito. Iyon ang lalong nag-udyok sa kanya na tanggapin ang trabahong iyon. Gusto niyang mapatumbang isa sa pinakamagaling na mercenaries sa buong mundo. Naiinip na siya. Gusto na niyang makalaban ito. Kapag hindi pa kumilos ito, mapipilitan siyang pabilisin ang paghahanap nito upang magkaharap na sila. Naisip niya ang babaeng kinuhuhumalingan nito na nasa loob ng ospital. Kung sakaling kailanganin ito ang magiging alas niya. Nakasunod si Ibiki kay JD palabas ng Bacolod City. Hindi siya dumikit dito dahil base sa karanasan nito, madali nitong mahahalata na sinusundan siya nito. Malayo ang biyahe nito. Ayon sa mapang dala niya, papuntang Silangan sila. Hinayaan niyang lumaki ang distansya sa pagitan nila. Hindi naman mahirap hanapin ang pulang RAV4. It was like a damn bacon. Hindi ito nagmadali ngunit hindi rin bababa sa 50 ang takbo ng sasakyan nito. Biglang lumiko ito sa isang kalye. Hindi siya nanibago roon. Wala pa siyang nakitang accurate na mapa ng Negros. Kahit mapa ng Bacolod ay may mga kulang din. Napuna niyang iisa lamang ang daan doon at solo ng RAV4 ang kalsada. Tubuhan ang magkabilang panig ng kalsada. Mukhang private property ang lugar na iyon. Nagpasya siyang maghanap ng matataguan sa kanyang itim na Corolla.
Nang maitago iyon sa lilim na magkatabing puno ay saka siya umibis ng sasakyan at tinahak ang direksyong tinungo ni JD. Sa tubuhan siya dumaan. Hindi siya nahirapang magkubli sa mga tubo habang tinatalunton ang direksyong tinungo nito. Hindi nagtagal isang malaking bahay ang tumambad sa kanyang paningin. Kinilabutan siya nang makita iyon. Nakakatakot kasi iyon. Hindi na siya nabigyan pa ng pagkakataong patuloy na pagmasdan ng bahay dahil lumabas mula sa front door si JD at ang isa pang lalaki. May bitbit na baol ang mga ito. Binuksan ng mga ito ang likod ng RAV4. Marahil ay customize ang sasakyan dahil naitiklop ng mga ito ang silya sa likuran at naitulak upang maipasok ang malaking baol doon. Na-excite siya nang maisip na iyon ang hinahanap ni Jean. Dahan-dahan lumapit siya sa kinaroroonan ni JD at ng kasama nito. Kailangan niya maghintay ng tamang pagkakataon upang makuha ang baol. Kapag nakuha na niya iyon, malaya na siyang gawin ang nais niya kay JD. Iniliko ni JD ang sasakyan sa isang tagong bahagi ng daan. Ang shortcut na sinasabi ni Aling Maring noon ay nadiskubre niyang nahahati sa dalawa. Ang isa ay daan patungo sa main road habang ang isa pa ay patungo sa villa. Ngunit sa unahan lamang niyon ay may isang maliit na daan patungo sa ilog. Ang ilog na iyon ang nasa gitna ng mga taniman ng mga fruit trees. Bumaba siya sa sasakyan. Nagpalingalinga siya at sinigurong walang tao roon bago siya nagtago sa katawan ng isang puno. Walang ano-ano ay nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Palatandaan ng nakaambang panganib. Nakarinig siya ng kaluskos na sinundan ng click. He leaned towards the tree, twisted to the right so his back was to the other side of the trunk. A second later, there was a dull thud and an arrow stuck where his neck used to be. Muntik na. Naisaloob niya. Mr. Arrow is good. Inilabas niya ang baril niyang isinuksok niya sa harap ng kanyang pantalon. Sa lahat ay ayaw na ayaw niyang makapatay ng tao. Hindi siya nakakaramdam ng kaligayahan sa pagpatay. It always left him with a feeling either regret or an odd sense of relief. Lalo na kapag alam niyang kung hindi niya ginawa iyon ay maraming ibang nasaktan. But he wished he would not have to kill anyone today. Oy! Sigaw niya sa Hapones sa lalaking nais siyang gawing shish kebab. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng gamit ang salitang Nihongo. Natitiyak kong kilala mo na ako. Kaya kung hindi mo mamasamain, pwede bang malaman ko kung ano ang pangalan mo? Alam kong pagkatapos nito isa lamang sa atin ang makakaalis dito ng buhay. Han Ibiki. Sagot nito. Walang personalan ito, Altamirano. Nasa iyo ang kailangan ko at alam kong hindi mo ibibigay iyon ng gano'n na lamang. Base sa direksyong pinanggagalingan ng tinig nito, nasisiguro niyang nagtatago ito isa sa mga puno sa gawing kaliwa niya. Paano kung sabihin kong handa kong ibigay iyon sa'yo? Tanong niya. Kapag kuha na mabilis na lumipat sa kabilang puno at sa kasunod pa niyon upang hindi nito matunton ang lokasyon niya. Mukhang nag-iba rin ang pinagtataguan ito dahil mas malapit na ang pinanggagalingan ng boses nito nang muling magsalita ito. Nasaan ang challenge doon? Isa pa alam kong kahit pagbigyan mo ako ngayon, hindi ka matatahimik hanggat hindi tayo nagkakaharap uli. Pareho nating ayaw ng komplikasyon. Iyan ang rason kung bakit determinadong akong tapusin ito ngayon. Nag-iba uli-muli siya ng pwesto. Mas malapit na rito. Sa kalkulan niya 5 puno ang distansya nila. It seemed they were both biding their time and did not like taking necessary shots. Kapag nagpaputok ako, siguradong ilang minuto lamang ay mapapaligiran tayo ng taga rito. Kung gusto mo sa totoong laban, hand-to-hand combat na lang tayo. Interesanteng proposisyon, sabi nito. Mas lumapit pa ang tinig nito. Pero kapag natamaan kita, ng kahit isang pana lang, siguradong hindi ka na mabubuhay. Pasasalamat ko iyon dahil sa pag-freeze mo sa mga credit card accounts ko. Okay then, so be it. Napangiti siya. Alalahanin mo lang ang sinabi mong hindi ka magmimintis ng 2 beses. You've had your second chance, Ibiki. Let's hope your third one doesn't stuck. His senses were in a battle mode. He could hear just about everything and take in every minute detail.
He could even feel the blood rushing in his veins and his heart was pumping a steady rhythm. A calmness settled over him as it had since he had and the other troubleshooters had first stared at death in the face a long time ago. He was ready to die here, now, but he would be damned if he didn't put up a good fight. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.